Hi everyone, kamusta po? Maraming salamat po sa lahat na nagpabook ng reading. Queen of Diamonds, checking energies tayo muna sa inyong energy. In your person, King of Diamonds, money, Four of Diamonds, two, okay. Anyway, sa mga gusto magpa-reading, mag-check po kayo dito sa Facebook account, mag-message po kayo. Yung mga admin po natin ang mag-schedule po sa inyo ng reading. Bawal pong tumawag kasi lahat po ng device dito tumutunog. So, nakaka-disturb po yon sa mga admin natin, mga madam ko. Okay, sila po magbibigay ng ability natin at kung anong time, araw po kayo, pwede po kayo magbigay. OFW, kahit nasa Pilipinas po, mag-message lang po kayo dito. Okay, so checking energies tayo sa kaperahan muna. Kasi marami po talagang concern sa money. Alam naman natin dito sa 2026, it's about victory. Malapit na yan, malalampasan natin din yan, ang mga sakuna na yan. Okay, and okay. So, ingat lang po sa mga ayaw magbuntis, may possible po dito. Or, yung third party, baka po juntes. Okay. Or nalaglagan po yan. Possible po. Okay. Pero parang hindi siya ready. Hindi siya ready magbuntis. Yan na. Tinanong natin kaperahan, 'di ba? Pero lumabas si third party. So possible po dito natin siya ilagay. Okay. May nasisense ako na may bago kang pinag-aaralan, something new coming na pwedeng nag-aaral ka to ina-acknowledge mo na kailangan mo matuto pa, okay? Siguro may tinitake ka something exam, okay? And aangat pa yung career mo kasi, or if nagpapaaral po kayo, itong bata na to or maybe your anak, yayaman to, lalago yung career niya. Okay, so sa kaperahan naman, stable ang pera, walang mauubusan. That's a good news. Okay. So, yes, dito tayo sa third party kasi nagparamdam siya kaagad eh. So, nag-aaway sila kasi mukhang ayaw mabuntis ni third party. Ayan. Okay? Ayaw mabuntis. Maybe kasal pa kayo or kasalanan talaga. Pwede kasing habulin kapag mabuntis. Medyo nag-aaway sila. Kung hindi po ito buntis, may pag-aaway na parang may pag-alis. Umalis ata yung person mo. May two kasi. So, may pag-alis. Ayan. Oh. Parang urong-sulong yung person mo na makisama dito sa third party. Minsan talagang gusto niya nang umalis. Pero I think nahihiwagaan siya dito sa third party na to. May mga pananalita na parang kapag buntis kasi to, baka wina-warningan niyang ipatanggal. So, kasalanan yon. Parang nahihirapan itong person ninyo or your ex-person. Okay? Kung matagal naman kayong hiwalay, possible po yan na, tingnan natin, ano yung naiisip ng person mo sa'yo? Oh. For those of you, kapag friends kayo or okay kayo with your ex, nag-uusap pa naman kayo,
Parang sinasabi niya minsan, buti pa si ganito, naayos yung buhay niya pagkatapos kong iwan. If friends po kayo. Pag hindi naman, tinatry niyang mag-reach out sa'yo kung anong gagawin niya. For those na sinaktan, ginago ng paulit-ulit, um, hindi ka binigyan ng karapatan para maging masaya, parang time has come na, darating na yung panahon na mag-uumpisa na yung curse sa kanya or parang kinakarma na siya. Sorry sa words ha. I know hindi to kasalanan mo, kasalanan niya to. Kasi yung mga panahon na nakikiusap ka, nakikipagkasundo ka, pinili niya pa rin na saktan ka. Okay? So, yon. Okay, so tingnan pa natin. Okay. Um, Someone saying sorry. Okay, makakatanggap po kayo ng balita. Pwedeng nahirapan po talaga siya. Na nasira niya yung buhay niya. Kumbaga, di siya makatulog. Maring nakakatulog naman to pero pilit. Okay? Pero marami siyang iniisip halos every day. Hindi po okay yung puso niya. Alam mo, yung parang kinakabog or if you are in this middle ng cards na to, kung nafe-feel mo na ganito yung energy mo or your person na parang instead na alam niya kung ano yung decision niya, piliin niya yung pamilya niya or ikaw, kung ikaw man yung girlfriend na nauna, so kunin niyo yung cellphone, yung picture niya, okay, and cellphone picture niya or magpa-print po kayo. And then, sabayan niyo ako kung gusto niyo, kunin niyo na yun, okay? So, okay. And then, tuktukin niyo po yung cellphone na yon, yung picture niya or yung nagpa-print po kayo ng picture, tuktukin niyo po ng 3 beses. Pwede pong samahan niyo din ng intentions ninyo. Wag lang bad, bawal po tayo magsalita ng bad. Yung like, hindi ka makakatulog sa kakaisip sa akin, bawal po yun, babalik po yun sa atin. Okay, so eto nga, so na-realize niya na parang ang hirap ng buhay, na parang nakikita niya na yung effect ng being a bad person. Okay? So, meron tong pag-alis, may travel, may gagawin siya. May nakikita rin ako. Mabilis. Tingnan natin. Ayun. So, if ever makikita kayo ng this person, baka po, gusto niya makipag-sex sa'yo eh. So, nasa sa inyo na po yon kung gusto niyo makipag-sex. Okay? So, in fairness, may blessings sa kanya paparating. So, nasisense ko, it's either baby, pwede po yan na money or pag-angat ng kanyang career. Okay. So, tingnan natin kung ano yung readings mo sa kanya or yung energy mo sa kanya. Are you willing to forgive him? Oh, you are. Wow, ang saya naman. Okay, meron kayong the hierophant and death and rebirth to eh. So, para siyang snake na shading talaga but in good rebirth naman. Okay? Like 2005, Year of the Snake, no? So, but akala nila it's a negative effect sa tao but hindi nila alam it's para siyang ah, kabayo din na horse, paparusahan yung mga bad but ipapanalo yung mga mabubuting tao po, mga madam ko. Okay? So, Three of Cups and
Alam mo mga madam ko, focus on your career, focus on your business or kung ano man yan. Parang meron ka talagang, para siyang nine of coins na magpipitas ka na ng kung ano man yung tinubo mo or yung tinanim mo. Okay? Yeah, sorry sa tino. Kung ano man ang tinanim mo, mag-harvest ka na. Parang ganun. Lahat ng paghihirap mo, kaya pala dito, death and rebirth. So, nakikita nyo yung parang, ano na yan. Yan yung parang i-symbolize natin ng bago ka nakarating sa tuktok, pinaghirapan mo talaga yan. At hindi ka pwedeng mag-shortcut. Walang elevator sa totoong buhay. 'Di ba? Kahit escalator, wala. So, you need to, ano talaga, from the down to top. Okay? So, good things. And don't worry. Nakikita ko naman, if ever, actually, yung mga sabihin na natin, yung mga losses mo sa pera or sa pera na binigay mo ng kusang loob mula sa puso, mga madam ko, or something, may nasisense ako dito na meron kang tinulungan or big help talaga. My God, kinikilabutan ako. The universe has been give you a rewards. Yes. Parang makukuha mo talaga yung answer prayer mo. Hindi ko alam kung lupa ba yan or new car. Paid to ha, hindi to utang. Yan. So, wow, ang ganda. Even sabihin na natin utang mga madam ko, don't you worry. Huwag kayong ma-stress kung may utang kayo ng bahay, ng lupa, ng sasakyan. Can you imagine, napaka-amazing ng universe ng Panginoon, ang Panginoon natin, nababayaran mo. 'Di ba? Kahit gaano kadami ng bills mo. Amazing talaga. Parang sinasabi ng Panginoon, I got you. 'Di ba? Nandito lang ako sa iyo, anak. Kasama mo ako. Okay, 'di ba? Sometimes mafe-feel talaga natin yung pag-alala talaga. So, if you have such a good heart, talagang mahilig ka mag-donate, mahilig ka magbigay ng ano sa tao, napakabuti mo, talagang there's something na i-rewards ka ng universe. Ang ganda ng cards mo, mahal ko. Promise. So, i-manifest natin yan, darating yan, okay? As soon as possible, ibibigay sa atin ng universe. So, get your water. Pwedeng inumin nyo yan. Okay? May nakita ako. Alam niyo ba, 20 years, 10 years from now or 15 years from now, hindi tayo maghihirap. Ang ganda. Okay? I know it sounds weird, pero bahala kayo kung naniniwala kayo o hindi. Pero talagang naniniwala ako. Malinaw ang nakikita ko. Kung susuportahan lang natin yung mga generations talaga natin na maging hardworking and of course, maging mabuting tao. Okay? Yan. Turuan natin sila paano magbigay ng tulong, mag-donate. Hindi po common na mabuting tao ng mga anak natin ay alam na nila. Okay? But kailangan din po talaga na mag-donate. Turuan po natin sila maging mabuting tao. Gets nyo? Mahirap kasi explain, basta yung punto ko ay mapagbigay, mapagmahal, marespeto. Okay, mga madam ko? So, mapapatawad mo naman yung person mo because you are the good one sa inyong dalawa, sa totoo lang. Ikaw yung tao na ni kahit kailanman ay hindi siya kayang talikuran. Pero mga madam ko, kapag hindi na po, parang sobra na pong hirap, mag-isip ka na. Yung bang parang 15 years ka na, 10 years ka na naghihirap,
Parang paulit-ulit na lang yung ginagawa niya. Kung gusto mo ng guidance, pwede naman po. Pero kung ayaw mo, mag-isip ka na lang mga madam ko, ha? Wag marami pong bagay na pwede po tayong maging masaya. Baka po talaga ay wala dyan yung happiness mo, mga madam ko. Okay? Yes. Darating ang panahon na lumabas pa rin na hihingi siya ng tawad sa'yo. Yes, mga madam ko. Okay, maraming salamat. Message lang po kayo. Basahin ko lang po ito ang message sa atin ng ating mga madam, client. Ay, may lalaki pala akong kliyente. Siya na lang unahin kong basahin. Hi ma'am, 3 years po kitang pinapanood. Nahiya po talaga ako actually lumapit sa'yo. Kasi baka sabihin mo, kalalaking tao, mahina. Pero nung nakausap po kita, sobrang saya ko po. Sa totoo lang ma'am, yung mga panahon na hindi kita nakakausap, gusto ko pong magpakamatay. Oy. Sa loob po ng 3 years, talagang sobrang depressed ko, sobrang hirap ko. Nasa malayo po ako. Sa totoo lang ma'am, totoo po yung sinabi mo na may kasalanan din po ako. Bakit ko hinayaan na alam ko na yung mali pero pinagpapatuloy ko? Hindi po kita masisi ma'am, tama po kayo. Pero nagtiwala po ako sa inyo kahit ganun pa man, ang lakas po talaga ng intuition ko na lumapit talaga sa'yo. Kahit sabihin mo, sir, mag-isip ka muna. Maraming babae ang pwede mo pang makita dyan. Sa totoo lang ma'am, nasayangan ako pero nung sinabi mo yon sa akin, kaysa naman ako gagastos, tandang-tanda ko pa talaga lahat ang sinabi mo. Kaysa naman gagastos ako, pag-isipan ko muna kung yan ba talaga ang babaeng gusto ko. Tunay ka talagang anghel ma'am, sa totoo lang. 3 years akong na-depress, nawala sa sarili. Kahit sa trabaho, sobrang hirap pero kailangan kong magtrabaho. Hindi ko alam kung nakakita ako ng kapatid sa'yo o parang ina kang magsalita. Naramdaman ko yung simpatya mo habang ako ay nalulungkot. Ang 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 kinaganda pa diyan, madam, yung concern mo yung gagastusin ko pa. Kung iba 'yan, sa totoo lang lumapit na ako sa iba. Matagal na po ako din nagpagawa. Marami silang hinihingi sa akin pangkandila, kung ano-ano pa, pero wala pong nangyari. Hindi ka Diyos, tao ka lang. Pero, lahat ginagawa mo para sa client mo. Ma'am, alam mo, hindi ko alam kung ano yung gusto ko pang sabihin sa'yo. Pero sa totoo lang, kung malapit ka ma'am, kahit lalaki ako, gusto kong makipagkamay sa'yo. Bilib na bilib ako sa'yo dahil 3 years na akong nanonood sa'yo ma'am. Hanggang sa napag-isipan ko ng, ma'am, alam ko po na ayaw mong ipaglaban sa akin yung person na yan. Ayaw mo na akong gumawa ng paraan para ipagpatuloy ang pagmamahalan namin or yung babae na mahal ko. Pero ang sabi mo sa akin, nakapag-isip ka na ba? Ayokong mapunta ka sa maling tao. Tinuloy ko po ang pagpapaalaga po sa'yo. Bumili rin po ako ng kailangan ko.
at sumunod po ako sa iyo, madam. Ma'am, hindi ko po alam kung paano po ako magpapasalamat. Kulang po ang perang kabayaran sa sa palit ng aking kaligayahan. Mabilis po yung pangyayari. May isang babae akong nakilala. Never nagalit, hindi marunong mainis. Napaka-understanding niya. Matagal-tagal na po kami ngayon. Bigla kong naisip, ma'am, naalala ko yung huli mong sinabi sa akin, ma'am. Hihilingin ko sa Diyos at sa mga anghel sa kalangitan na makakatagpo ka ng totoo na deserve ng pagmamahal mo, sir. Imagine, kalalaki kong tao. Umiiyak ako kay Miley Taro. Ma'am, nakita ko po itong bago kong pag-ibig. Alam ko, ikaw ang dahilan. Napakabuti mong tao dahil dinidinig ng Panginoon lahat ng hinihiling mo. God bless you, ma'am. At dahil din po sa iyo, ikaw po yung nagturo sa akin maging mabait, mahalin ang sarili, maging mabait pa sa kapwa. Hindi ko alam kung narcissist ba ako, pero ma'am, napaka-magical mo. Sadya po talagang natanggal yon. Pinapangako ko po sa iyo, ma'am. Mula ngayon, mamahalin ko yung sarili ko at magiging mabuting tao. Ikaw po yung nagturo sa akin nun lahat. Maraming salamat, ma'am. Minsan naisip ko, ang swerte ng asawa ni Miley Taro. Hindi naman. Hindi naman ako perfect as a wife or as a partner. Yan. Okay? So, maraming salamat, sir. Anyway, mahaba na yung nasabi ko kay sir. Maraming salamat, sir. Nasa ano siya ngayon? Actually, seaman siya. Wow. So, anyway, sir, maraming salamat. Alam ko po maririnig mo to and sobra po ako masaya sa balita na meron ka ng bago at my God, di marunong magalit. Ayan. So, wow, sana si Madam ay hindi po magbabago sa iyo, okay? Ima-manifest ko yan, ipagdadasal po kita every day, sir. Okay? Lahat po ng mga client ko dito, mahal na mahal ko kayo. Anyway, yung tubig nyo ha, kumuha po kayo. Okay, so inumin nyo po yan. Pwede naman hawakan yung tubig nyo. Set your intentions. Pwede nyo i-add yun. Wag lang bad, okay? So, pwedeng buhos nyo sa tubig, sa bahay nyo. Pwedeng, pwedeng anything. Masakit ang ulo, anything talaga. Okay? Hindi makatulog. And then, sa lahat po talaga yan. For your protections, baka may makalimutan ako. Anyway, pwede po kayo uminom ng 1 liter and 2 liters. Dahan-dahan po, hawag nyo yung biglain. Masama naman po yung isang inom lang, baka mapunta yung tubig sa baga ninyo. Dahan-dahan ang pag-inom. Whole day po yan ha, okay? Even kahit lumampas kayo. So, we need a water po talaga mga madam ko. Please, pakinggan nyo po yan. And then, mag-comment kayo dyan sa baba. Ipagdasal nyo din po ako. Ma'am, pinagdasal din po kita and nakainom na po ako ng tubig. And then, ako naman ang magdadasal din po sa inyo. Vice versa po tayo dito. Okay?
Isasama ko po kayo ng 2 a.m. Sa mga nagigising ng 2 a.m., meron kayong trabaho, pwede po kayong mga duty kayo sa 2 a.m., then go ahead. Pwede po kayong magdasal ng 2 a.m. Okay? Pwede po yan mga madam ko kasi may angels po talaga yan sa ganyang oras. Especially Ramadan ngayon. Napakadami nila. Super. Okay mga madam ko, ingat po kayo. Maraming salamat. Bye.